Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang pag-ibig na walang sakit at sakripisyo ay hindi minamahal. Kapag nagmahal ka, asahan mong masasaktan ka. Dahil kaakibat ng bawat pagmamahal ang sakit at sakripisyo. Mabilas ang pahid ang kanyang ginawa sa kanyang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Habang nakaupo sa kama ang asawa at iniunat nito ang mga braso, kasabay ng paggalaw nito ng leeg. Stare at him, Violet, while it lasts. Habang nasa sayo pa siya, habang ikaw pa ang kasama niya. Piping bulong niya sa kanyang isipan. Nang muling gumalaw ang asawa ay agad niya muling ipinikit ang mga mata. Nagkunwaring tulog. Marahan itong bumaba ng kama at inayos ang pagkakakumot nito sa kanyang katawan, kasabay ng marahang halik sa kanyang noo. As he kissed her on her forehead, ay tila umaabot iyon sa kanyang puso. It was like a warm hand na humahaplos sa puso niya. Ramdam niya maging ang mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang noo. Ang pag-ibig ay laging handang magtiis ng sakit, handang magsakripisyo, at higit sa lahat handang magpatawad. Mahal niya si Greg kaya handa siyang tiisin ang sakit para lang makasama ito. Mahal niya ito kaya handa niyang isakripisyo ang kalayaan niya, ang kaligayahan niya, kahit ang ipaubaya ito sa totoong mahal nito at siyang pagkadurog ng puso niya. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi nakakasakal at marunong magpaubaya, lalo na at iyon ang alam mong nagpapasaya sa taong mahal mo, lalo na at alam mo ang estado mo sa buhay nito. Mula sa kanyang kinahihigaan ay rinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Hudyat iyon na naliligo ang kanyang asawa. Marahan siyang bumuntong hininga at akmang babangon, ngunit biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Dahilan kaya bigla siyang napabalik ng higa at muling ipinikit ang mga mata at muling nagkunwaring tulog. Ramdam niya ang pagdaan ng asawa sa kanyang tabi. Maging ang amoy ng sabon at shampoo na gamit nito ay nanunuod sa kanyang ilong. Kay sarap sana samyuhin at hagkan ng asawa kung sana ay naging normal ang kanilang sitwasyon at hindi pawang pagkukunwari lamang. Pagkalipas ng ilang sandali ay ang pagbukas at muling pagsara ng pintuan ang kanyang narinig. Hudyat iyon ang paglabas ni Greg sa kanilang silid. Mabilis siyang bumangon kasabay ng pag-unat niya ng kanyang mga braso at muling paghikab. Unang araw niyo ngayon bilang mag-asawa, Violet, kaya bangon. Bangon at pagsilbihan mo ang asawa mo, aniya sa kanyang sarili. Mabilis ang bawat kilos niya para gawin ang pang-umagang ritual na pag-aayos at paglilinis ng sarili. Standing naked in front of a whole body mirror inside the bathroom, ay bigla ang paglitaw na nangyari sa kanila ni Greg sa nagdaang gabi. Ang mga haplos ni Greg sa kanyang balat, ang pagsamba nito sa bawat kurba ng kanyang katawan, ang paglandas ng mainit na dila nito mula sa kanyang leeg, papunta sa kanyang dibdib, at ang pagsipsip nito na tila isang sanggol sa kanyang dalawang maliliit na dunggot ng kanyang dibdib, hanggang sa umabot ang kanyang paningin sa kanyang gitnang hita. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan na maalala kung paano iyon hinalikan at hinagod ng dila nito ang parting iyon, kung paano pinasok nito ang dila sa kaloob-looban niya, at kung paano niya nalasap ang matinding kilabot at walang kapantay na sarap. God, bakit ang sarap nun? Bigla niyang nausal. Bigla niyang inipit ang dalawang hita sabay takip ng kanyang kasilanan at takip ng kanyang nakaawang na labi. Ano ba itong iniisip ko? Bakit ang halay ko? Tinampal ang namumulang pisngi at muling binabad ang sarili sa malamig na rumaragas ang tubig mula sa shower upang pahupain ang pag-iinit ng katawan mula sa alaalang iyon. Isang marahas na mura ang pinakawala ni Greg habang pasalampak na umupo sa sofa sa loob ng library.
Itinukod nito ang 2 siko sa 2 binti habang salo ng 2 palad ang mukha niya. Alam niyang gising kanina si Violet at pilit lang nito na ipinipikit ang mga mata. Hindi malang siya nagawang tingnan at batiin ng magandang umaga. Why does he need to feel frustrated? Why does he need to feel like being rejected? Gayong simulat sa Paul ay alam niya ang totoong rason ng pagpapakasal nila. Shit this! Muli niyang mura sa kanyang sarili. Ano ba itong sitwasyon na pinasukan niya? Bakit siya nakakaramdam ng ganitong pagdating kay Violet? No one makes him feel this way, not even his girlfriend Sandra. Gusto niya makuha ang atensyon nito. Gusto niyang maramdaman na kailangan siya nito. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at isinandal ang likod sa sofa, kasabay ng pagtingala at paghilot sa sentido. Sa gitna ng pag-iisip ay biglang naalala ang kaibigan si Daniel. Hindi niya alam kung saang silid ito natulog kagabi. Ni hindi niya man lang ito nakausap pagkatapos ng hapunan dahil sa masyadong naokupa ni Violet ang kanyang pag-iisip. Lumabas siya ng library at bumaba roon. Nasa 3 palapag na siya nang niluwa nito ng pintuan mula sa dating silid ng asawa. Nakasuot lang ito ng boxer shorts at humahangos na tinakbo ang pasilyo pababa ng hagdanan. Kunot noon niya itong sinundan. What is happening to him? Tukoy niya sa kaibigang si Daniel. Manang, nakita niyo po ba si Abby? Tanong naman ni Daniel kay Manang Alice. Naku iho, maagang umalis at tila nagmamadali. Sinabihan kong hintayin si Violet magising, pero sabi niya tatawagan niya na lang daw at may importante siyang lalakarin. Nakita niyang napasambunot ito sa sariling buhok, kasabay ng pagkakawala nito ng mura sabay tingin sa pintuan at hilamos ng palad sa mukha nito. Daniel, what is happening to you? Agaw niya sa atensyon nito. Look at yourself, dude. Naka-boxer ka lang. Lumabas ng silid and can you please fix yourself? My wife will be here soon. Damn it, man. Aniya sa kaibigan na tila wala sa sarili. Pati buhok nito ay sabog pa. Daniel checks himself kaya naman napagtanto ang ayos nito. Isang malutong na mura ang lumabas sa bibig nito. Saka kumaripas ng takbo pabalik sa silid. Napapailing na lamang siyang sinundan ang tingin ng kaibigan. Isinuksok niya ang 2 palad sa bulsa ng kanyang khaki shorts at sa mahinang hakbang na tila pagod ay muli siyang umakyat sa 4 na palapag na mansyon pabalik ng library. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair habang inaayos ang mga papeles na dadalhin pabalik na Maynila at inilagay iyon sa kanyang tote bag nang biglang pumasok naman si Daniel at inilapag sa harap niya ang cellphone nito na nagre-ring habang nakarehistro doon ang pangalan ni Sandra, his girlfriend. Palipat-lipat ang tingin niya sa cellphone at kay Daniel. Hindi niya alam kung sasagutin o hindi ang tawag ng nobya. Ngunit kalaunan ay mas pinili pa rin niyang hindi iyon sagutin. Dude, you know that I'm always here for you, right? I'm always supported you in everything you wanted to do. Ani ni Daniel sabay suklay ng daliri sa sariling buhok habang taas-baba ang dibdib nito. But this? Sabay turo nito sa cellphone nito. Hindi kita maintindihan. Ano ba yung kausapin mo ang tao? Sabihin mo sa kanya ang totoo. She didn't do anything wrong against you. She is the victim here, Greg, dude. Tinukod nito ang 2 kamay sa mesa at mataman siyang tinitigan ng kaibigan. Makonsensya ka naman. In this past 2 weeks, she keeps on asking me your whereabouts. Umiiyak na yung tao. Gusto na niyang umuwi para lang makausap ka. Babaero ako, oo. Aminado ako. Pero hindi ako gago na nagpapaasa. Maras naman na pamura si Greg. Napatayo siya sa kanyang upuan at napahawak sa kanyang sentido. Sabay hampas sa mesa. Anong gusto mong gawin ko ha? Talk to her on the phone and break up with her? Do you think it's a proper idea to break up with her by talking on the phone? Let her come home. Gago na kung gago, but I will break up with her in a proper way. Wika naman niya kay Daniel. You better. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Daniel na tila hindi nito magawang magpatuloy sa pagsasalita. Sinundan niya ng tingin si Daniel at maging siya ay tila tuod na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Violet is standing right in front of the open door.
At alam niya kasi sa reaksyon nito na kanina pa ito doon at matamang nakikinig sa pinag-uusapan nila ni Daniel. "Can you leave us alone for a while, Daniel?" aniya sa kaibigan. "I'm sorry." Hinging pa umanhin ito sa kanya. Umalis ito at huminto sa tapat ni Violet. "I'm sorry for what you heard, Violet." Ani ito sabay tuluyan na silang iniwan nito. Sinundan niya ng tingin ang papalabas na kaibigan habang si Violet ay hinawakan ang seradura ng pintuan at itinulak iyon pasara at matamang nakatitig sa kanya. Humakbang ito papalapit sa kinaroroonan niya, sabay kuha ng tote bag niya at isinara iyon. "You don't have to break up with her. Ang pakikipaghiwalay sa kanya ay magdadala sa iyo ng sakit, Greg. At saka ipapaanal natin ang kasal natin pagkatapos ng 1 taon. Napatiimbagang naman siya at marahas na napabuntong hininga. "Kasal ako sa iyo, Violet. At tamang rason lamang iyon para makipag-break ako sa kanya." Mariiniyang sabi habang matamang nakatitig sa asawa. Napailing naman si Violet at ngumiti sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging hadlang kung yun ang iniisip mo." Tinitigan siya nito sa mga mata at mas ngumiti sa kanya. "Naalala mo ba yung araw na pumunta ka rito? At sinabi mo sa akin na mahal mo siya at pakakasalan mo siya pagkatapos maianal ang marriage natin? Will you please shut up? Shut up, Violet." Mariiniyang sabi rito. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa asawa ay nagdulot sa kanya ng hindi inaasahang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Parang punyal na nakatusok sa dibdib niya. Bakit parang ang sakit-sakit niyon? "Gusto mong makipagrelasyon ako sa kanya habang tayo pa? Habang kasal pa tayo, Violet? Yun ba ang gusto mong gawin ko, ha, Violet? Because you have a need as a man. At hindi ko kayang ibigay, Greg." Ani naman ni Violet sa garalgal na boses. "Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Putang ina naman, Violet. Lusting over my wife is normal and not a sin. But having an affair with another woman while I'm married to you is a sin. And here you are." Taas baba ang kanyang dibdib habang kuyom ang kamao na nakatitig sa asawa. "Here is my wife permitting me to have an affair? Dapat bang ako matuwa na yun, Violet? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tapos ano?" Ngunit walang sagot na nagmumula sa asawa niya. Nanatili itong nakayuko habang mariing kinakagat nito ang ibabang labi nito. "Okay, fine. Fine. I'm a good husband. Masunurin akong asawa, Violet. I will do what I have been told you. Pero ito ang tandaan mo. Hanggat kasal tayo, I will not permit you to have an affair behind my back. I will not allow any man touching my wife. I won't let anyone take what is mine. At hanggat hindi ko sinasabing maghiwalay tayo, walang hiwalay ang mangyayari. Naiintindihan mo ba ako, Violet?" Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob ng silid na yon. He felt too much frustration. Ngunit sa halip na matakot ang asawa ay kalmado pa rin itong nakatingala sa kanya. Dumaan ang katahimikan sa pamamagitan nila. Nanatili siyang nakatayo habang inaayos ng asawa niya ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang study table. Kinuha nito ang laptop at isinilid sa backpack. Kapwa sila napalingon sa cellphone nang bigla itong nangisay sa ibabaw ng mesa dahil sa vibration nito. Ang kanilang mata ay kapwa nakatingin sa screen ng cellphone. Si Sandra ang tumatawag. "Sagutin mo, mauna na ako sa baba." Wika naman ni Violet sa kanya. Sabay abot ng tote bag at laptop. "You stay. Ito ang gusto mo, hindi ba?" Hinawakan niya ito sa braso upang pigilan sa akmang pag-alis nito. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag. Sabay pindot ng loudspeaker at matamang nakatitig sa mukha ng asawa. Nakatitig lang sa kanya si Violet at walang katiting na pagtutol mula dito. Kalmado pa rin itong nakatingin sa kanya at hindi mababakas sa mukha ang kahit na anong emosyon. And it annoyed him more. "Hello, Han." Ani ng boses babae mula sa kabilang linya. "Hi." Tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan na parang kahirap magsalita kaya panay ang ginawa niyang paglunok.
Ang excitement at saya sa boses niya tuwing kausap ang kasintahan ay tila biglang nawala. Pilit niyang hinahagilap iyon sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit wala siyang makapa. "How are you?" aniya. "I'm not fine, Greg. Where have you been? Panay ang tawag ko sa'yo, hindi mo ako sinasagot. You ignore me for 2 weeks. "I'm sorry, I'm just busy and out of town." "Shit." Pipingmura niya sa kanyang sarili. Ni hindi niya man lang magawa na sambitin ang endearment nilang Han o Hani sa harap ni Sandra. "You should have told me. Hindi yung para akong tanga na tawag ng tawag sa'yo. I miss you so much." Paglalambing ni Sandra sa kanya. Mataman niyang tinitigan ang asawa sa kanyang harapan at mas kinabig papalapit sa kanya. Habang hawak-hawak ng isa niyang kamay ang isang braso nito. "When will you come back home?" Sa halip ay tanong niya rito. "Within 2 days, Greg. I miss you damn much. I miss you too." Sa wakas ay nasambit niya. Ngunit napadiin ang hawak niya sa braso ng asawa at halos punong tainga na nito na ibulong ang katagang iyon. Nagpumiglas ang asawa mula sa kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya ito hinayaang makawala. He wants to hear the whole conversation with Sandra. He wants to see her reaction. Nagbabaka sakali siyang makakita ng kahit na kaunting panigbugho sa mga mata nito. Ngunit nabigo lamang siya dahil nanatiling blanco ang ekspresyon ng asawa niya. "See you the day after tomorrow, Han. I love you. Have a safe flight back home." Aniya sabay kabig sa asawa at mas lalong idiniin sa kanyang sarili ang katawan nito. Sabay yukod ng bahagya sa may punong tainga nito. "I love you too." Aniya na tila sa asawa sinasabi ang katagang iyon. Pakiramdam niya tila siya hihimatayin sa oras na iyon. Ang bawat pintig ng puso niya ay tila sobrang sakit sa dibdib at pandinig. Nang matapos ang pag-uusap ng asawa niya at ng kasintahan nito, ay marahan niyang itinulak sa dibdib ang asawa at matamang tinitigan. "Tapos ka na? Siguro naman pwede mo na akong bitawan. I heard enough already. Narinig ko na ang gusto mo pang iparinig." Aniya at muling kinuha ang tote bag ng asawa at backpack nito na naglalaman ng laptop. "Leave it." Wika naman ni Greg sabay hablot ng tote bag at backpack nito. "Ako ang magdadala nito pababa. Fix your stuff instead." Hindi siya sumagot, sa halip ay nginitian niya ito at tumango sabay talikod sa asawa. As she hold the doorknob, ay muli siyang lumingon sa asawa. Nakatukod ang isang palad nito sa isang lamesa, habang nakayukod at napahilot sa sentido ang isa pa. Marahan niyang pinihit ang saradora at lumabas ng silid. Sa paglapat ng pintuan pasara ay napasandal siya dito, kasabay ng paghawak niya sa kanyang dibdib at sunod-sunod na paghinga ng kanyang ginawa, kasabay ng pag-agos ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Why does it hurt here too much? Ito ang gusto niya. Ito ang pinili niya. Pero ang sakit-sakit, tila pinagsasaksak ang puso niya. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga, kasabay ng pagyanig ng kanyang katawan sa sobrang gulat. Isang malakas na kalabog mula sa loob ng library, kung saan niya iniwan ang asawa ang nagpagulat sa kanya. Muli siyang humarap sa pintuan at hinawakan ang seradora upang pihitin iyon at buksan. Ngunit hindi niya magawang pihitin ang seradora. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng pintuan. Sa huli mas pinili niyang bumaba at hayaan ang asawa. Natatakot siyang makita uli ang galit sa mga mata nito na naging dahilan ng mas lalong pagkalito ng isipan niya. Sa mabilis na hakbang ay bumaba siya mula sa ika-4 na palapag at dumiretso sa kanyang dating silid. Umupo siya sa kama at sapu ang kanyang dibdib. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luha kasabay ng paulit-ulit na pagbayo ng sariling dibdib. No, you're just doing the right thing, Violet. Ginawa mo kung ano ang dapat at tama. Matatapos din ito magiging okay din ang lahat. Pagpapakalma niya sa sarili. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan niya kikimkimin sa asawa ang totoong nararamdaman niya? Hanggang sa maging manhid ka. Hanggang sa masanay ka na. Ani ng isang bahagi ng kanyang isipan. Tanghali na makarating sila sa Maynila.
Sa Fords, Makati sila tumuloy sa dating bahay ng mga magulang ni Greg. Remote control ang gate ng bahay. Kaya naman ilang metro lang ang layo nila mula sa gate ay agad na iyong bumukas. Bumungad sa kanya ang 3-story house na halos buong parte ng bahay ay gawa sa salamin at sa harap ng bahay ay ang malapad na hardin. "We're here," wika naman ni Greg. Agad niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba roon. Muli siya namangha nang makita ang luntiang dahon ng mga halaman na hitik sa sari-saring bulaklak. "It feels like home," bulong niya sa sarili. Tila pakiramdam niya ay nasa mansyon pa rin siya dahil sa mga halamang nakapalibot sa kanyang paligid. Hinubad niya ang kanyang suot na sapatos at inapak ang paa sa malapad at lunti ang Bermuda grass na nasa gitna ng hardin. Habang nasa gitna din nito ang malaking babaeng anghel na statue ng fountain. She can't help herself but giggled. Nakikiliti siya sa tuwing tumutusok ang matulis na damo sa kanyang talampakan. Inaapakan niya ang paa sabay talon dahil sa kiliti na dulot ng damo na Bermuda. Tila siya isang matanda na sinapian ng espiritu ng isang bata. Lumalapad ang kanyang ngiti kasabay ng mumunting halakhak na kumakawala sa kanyang mga labi. Sa pag-angat ng kanyang mukha, sumalubong sa kanya ang 4 na pares ng mga mata. Her husband and Mrs. Smith. Malapad ang labing nakangiti ni Mrs. Smith at labas ang mga mapuputi at pantay na ngipin nitong nakatunghay sa kanya. Samantalang nakakunot naman ang noo ng asawa niya na tila naiinis sa kanyang ginagawa. Bitbit ang kanyang sapatos ay sumunod siya sa asawa papasok ng bahay. Muli siya namangha sa ganda ng interior ng loob ng bahay. Mataas ang kisame habang nakasabit sa gitna ng malalaking chandelier. Ngayon nakita na niya kung gaano nakaluma ang mansyon ng hasyenda. Mas dihamak na malaki ang mansyon, ngunit sobrang luma na nito. Ngunit hindi pumasok sa isip niya na iparenovate iyon dahil nandoon sa bawat sulok na mansyon ang alaala ng kanyang ina at ni Don Ramon. "Patricia," tawag naman ni Greg. Isang babaeng hindi nalalayo sa kanyang edad ang lumapit sa kanila. Kasunod ng isang babae ang di masyadong katandaan. "Ay hala sir, dumating na pala kayo. Hindi ko po nalang narinig ang ugong na sasakyan," ani ng babaeng si Patricia. "Ma'am Claire, magandang hapon po," bati naman ito kay Mrs. Smith. Hanggang sa napako sa kanya ang tingin ng babae. Tila napansin naman agad iyon ni Greg. Lumapit ito sa kanya at kinabig siya sa baywang papalapit dito. "Manang Ana, Patricia, asawa ko si Violet. Pakikuha ng gamit sa pick-up at pakiakyat sa master's bedroom." Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng 2 katulong na tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Greg. Dinala niya siguro dito si Sandra. Bigla ang pag-ahon ng kirot sa dibdib dahil sa naiisip niya. Ngunit hindi niya maikakaila sa sarili ang tubang nararamdaman sa pagpapakilala sa kanya sa mga kasambahay bilang asawa. Tinanggal ni Greg ang pagkakapulupot ng braso nito sa kanyang baywang at lumapit kay Mrs. Smith. "Ma, you need to rest." Hinalikan nito sa noo ang tiyahin at ngumiti rito. "You have an early flight tomorrow." Nagulat siya sa narinig. "Babalik na po kayo sa States bukas?" Aniya naman kay Mrs. Smith. "Oo Violet, walang mag-aasikaso ng jewelry shop ko doon at kailangan din ako ng asawa ko. Pumunta lang talaga ako dito dahil sa kasal nyo." Bigla ang bundol ng kaba sa kanyang dibdib. Buong akala niya ay makakasama nila ito na medyo matagal. Sa pag-alis ni Mrs. Smith ay darating si Sandra.